Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirugas Pamasagari Channel, a faith healer also at a reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is the weekly gabay for the month of November 16 hanggang November 23 for the sign of Virgo. So Virgo, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Direk maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapalisiksik digdigo umapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Alamin natin ano kaganapan sa buhay ng mga Virgo sign ng ating mga hagilap. Tuklasin natin yan guys. Angel Spirit, please give me information po. So there's something guys with the Hangman. Now there's something the Hangman, something stuck. Now you're feeling stuck, you're feeling abandonment, you're feeling imprisonment, you're feeling you're feeling exhausted, na parang feeling mo lutang ka talaga. No, there's something guys with the word card. Some of you guys sa ibang bansa ka, o maaaring magkaroon ka ng travel dito, o maaaring makakaalis ka na. No, maaaring may mga bagay kang gustong puntahan. No, there's something guys with the Seven of Pentacles, with the harvest time. Sa bagay na maaaring magdala sa ng paglago, no? At pagtuloy-tuloy ng magagandang kapalaran. Dahil ito na yung mga bagay na hinihintay mo, makakamit mo na. At the same time, there's something the Death card with an ending and a new beginning. So talaga sinasabi dito guys na may mga bagay na maaaring matapos na. Na maaaring magsimula na ulit na panibagong eksena. No? Kumbaga there's something a transformation. Let's see. And of course, there's something guys with the Queen of Cups, emotional intelligence. No, when it comes for your emotions, kailangan mas maging mature ka. No, huwag kang padadala ng tension, huwag kang padadala ng drama. So, just being mature enough and being grounded. Ano man yung bagay na meron ka. And this is the Queen of Wands by confident. No, dito pinapakita na kailangan mong maging matatag. No, lakasan mo ang loob mo. No, lakasan mo ang pakiramdam mo dito. Dahil may mga bagay dito na kailangan may kumpiyansa at alisin ng pangamba at takot. Let's see. There's the Kingman, representing with the Ace of Pentacles. Now, maaaring kailangan mo baguhin yung perspective mo or mindset mo para hindi ka ma-stuck sa sitwasyon dahil may malaking opportunities. May malaking perang paparating sa'yo. No, dahil you have a potentials for a bigger picture. No, parang bagay na mas maging maganda pa ang buhay mo. Let's see what is the world. Represent with the Ten of Pentacles. So, maaaring dyan sa ibang bansa, kumbaga yung potential mo parang maging mas maunlad. No? Magkakaroon ka ng long-term success. Unfinished, there's an, kumbaga, unexpected financial windfall. No? May bigla ang pagbabago na magaganap na magdadala sa iyo ng kasaganaan. Okay. There's something guys with the Seven of Pentacles represented with the Ace of Wands. Ano man yung bagay, plano, proyekto, trabaho, magdadala sa iyo ng nag-uumapaw, no, na harvest time. So this is something paying off. Talagang aanihin mo. Let's see. What is the Death card? Represented with the Four of Swords. Okay, kailangan nyo ng pahinga ha. Doon, maaaring nag-over patig ka. Ingatan mo ang kalusugan mo, baka masyegi ka dito ha. Mag-ingat po kayo sa inyong kalusugan. And there's a Queen, the Knight of Wands, for slow and steady, represented with the Queen of Cups. No, maging mahinahon ka. Huwag pa bugso-bugso ang damdamin. Kung kailangan gagamayan mo yan. Hindi ka pwedeng pala desisyon, no? At the same time, there's a Queen of Wands, represented with the King of Swords. No, just something wise. No, putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Lakasan mo loob mo. No, minsan nangangamba ka, natatakot ka, baka magkamali ka, baka mabigo ka. But definitely, kung hindi mo gagawin yan, walang mangyayari. Walang magbabago sa cycle mo.
So let's see what is the Hangman across the Ace of Pentacles, obviously with the Judgment. Pinapalalahanan ka na you need to pay attention. No, parang there's a caution o babala or paalala na kailangan mo ng kumilos at gumalaw talaga. Kailangan mo magdesisyon kung gusto mo mabago ang ikot ng kapalaran mo, baguhin mo ang kaisipan at pinaniniwalaan mo. So there's the World and the Ten of Pentacles, represented with a Hierophant. This is something education. So bagay na kailangan mo matutunan. No, mag-ingat ka lang din, may-aring na kung ikaw ay nasa ibang bansa, especially sa Saudi, sa UAE, no, maaring mag-ingat ka. No, bagay na kailangan mong pakakatandaan na kumbaga mag-ingat ka lang dyan sa location o lugar mo. May nasense lang ako dito. There's an education, baka meron kang mararanasan dyan na baka magkaroon ng realization or the education. No, baka matutunan mo or maaring mapagdaanan mo. No, sana kung okay yung pagdadaanan mo na yung mararanasan, magdadala ng knowledge sa'yo. Pero minsan kasi ang mga information na lalo na with the Hierophant, with the lesson learned, pagkakamali na maaaring magkaroon ng disappointment. Now, let's see. What is the Seven of Pentacles with the Ace of Wands, represented with the Fool card? This is something a new beginning coming in. No, magkakaroon ka ng bagong simula. No, at panibagong pag-asa sa buhay mo at sa situations mo. No, unti-unti nang makakaranas ng mga pagbabago. A new beginning is here. There's the Death card and the Four of Swords. Represented with the King of Wands. Look at the bigger picture. So, ibig sabihin dito, kung masyado mo ng, kumbaga, pressure, no, ang yung sarili, hindi mo namamalayan na hindi na pala nagiging maganda kalusugan mo, alam mo na yung magiging kahihinatnan. So, lagi mo pa kakatandaan yung magiging consequences or magiging possibilities sa buhay mo. And there's a Tower moment for a major changes. Bagay na unti-unting magbabago. Kailangan mo malang maging kalmado, wag kang basta-basta magdedesisyon. No, baka pagsisiya mo sa uli, no, meron ako na sense dito, maaring ma-love scam ka, na maaring may mga hinuhulugang kang bahay na hindi naman pala sa'yo nakapangalan. No, maaring sa person mo, mag-ingat po kayo. So there's the Hangman, and there's the Queen of Wands and the King of Swords, represented with the Ace of Swords, something a breakthrough. Bagay na magtatagumpay ka talaga. No, bagay na maaring unti-unting liliwanag sa'yo, no, magkakaroon dito ng clarity, no, magkakaroon ng, kumbaga, bagong tagumpay dahil sa bagong knowledge and perspective mo. What is the Hangman across the Ace of Pentacles, the King, there's a Judgment, no, represent guys with the Three of Pentacles for collaboration, no, ibig sabihin, ayusin mo yung pakikipag-communication, no, yung mga taong alam mong negative and toxic, layuan mo, tigilan mo. So there's a reward card, the Ten of Pentacles, the Hierophant, represented with the Page of Cups, na makinig ka sa intuition and gut feeling mo. No, may mga bagay dito na parang makukutuban mo na eh. Iba na yung mararamdaman mo eh. Kapag alam mo na gano'n na yung nasa-sense mo, kailangan mong, kumbaga, dumistansya, no? O maaaring kailangan mag-ingat. And that's something the Eight of Wands. So magkakaroon ka ng communication, no? A lot of transactions. And of course, ito yung magdadala ng travel side. Double clarification na may travel ka talaga, international and local. So there's a detail so with the sabotage. So some of you, no, parang ito yung nagkakaroon ng sabotage sa sarili mo dahil masyado mong, kumbaga, pinipressure yung sarili mo or alam mo nang kailangan mo ng pahinga, nilalaban mo pa. No, talagang, kumbaga, masyado mong inabusi yung sarili mo. Kailangan mo alagaan ng maayos sa tama. So there's something guys with the Justice card, no, kumbaga magkakaroon ng balance and justice dito, no, consequences, ganon. Kumbaga makakamit mo yung balance, kailangan mo lang talagang unti-unting gamayan, no, at matutunan. Now there's a legal matters din na kailangan mong pakakatandaan at matutunan na maging mas wais, no. Kumbaga may legal matters tulad ng sinasabi ko dito kasi may mga legal kang pag-uusapan, legal papers, no. Kumbaga may cases ka dito pagdating sa mga lupa na kailangan i-clarify mo kung sa'yo talaga yon. Now, there's something guys with the Three of Swords, no? Kumbaga meron ditong pain or maaaring there's an insecure sa'yo. May mga taong naiingit behind your back. No, kailangan mo lang talagang mas maging wais, mas maging matalino dahil may rami sa paligid mo na naiingit sa'yo, baka sisiraan ka, ganon. Kaya wag masyadong mag-share ng thoughts and information, guys. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, nandito na tayo, guys, no? So, for pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Before anything else, guys, mag-shop lang ako. Okay. So, there's something, guys, with the Eight of Swords. There's a lot of toxic and negativities around you. So, it means, guys, no, napapalibutan ka rin ng toxic and negative dyan sa trabaho mo o sa negosyo mo.
And of course, at the same time, there's the two of wands. No, pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No, huwag ka masyadong magpapaniwala sa mga tao sa paligid mo basta-basta. And of course, there's something, the seven of swords, there's a cheating lying on you. Sabi ko na nga ba eh. No, sa paligid mo maraming sinungaling manloloko. No, kung may negosyo ka, maging practical ka. No, huwag ka masyadong magtitiwala. Eh, kung nagtatrabaho ka, magtrabaho ka, huwag ka nang makikisawsaw sa mga tao sa katrabaho mo. No, kumbaga alam mo kapag dating sa privacy, magkaroon ka ng privacy talaga. No, wag ka nag-share ng information. There's a Decade of Pentacles. No, maging mature ka pagdating dyan sa trabaho is trabaho, negosyo is negosyo. No? Mas maging mature ka na this time. And there's a Magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mong mamanifest, makakamit yan, na magtatagumpay ka pagdating sa career mo. No, pagdating sa finances mo. And there's an effort, just being mature enough. No, kumaga sinasabi dito, magkaroon ka ng disiplina at respeto pagdating sa negosyo, hanap buhay o trabaho mo. No, mas maging mature ka. Pagdating naman tayo sa love life, there's the Six of Swords, no? Unti-unti rin kayo dito kumaga makakalipat ng partner mo or ng person mo, o maaaring makakaalis kayo, no? Or makakabili kayo ng bahay sa ibang lugar. There's a Chariot card na magkakaroon ng changes sa development sa inyong pagsasama. So, magkakaroon na ng unti-unting, kumbaga, kaliwanagan, no, sa inyong relasyon. And of course, there's a Six of Cups. There's a past person coming back. No, mag-ingat lang kasi may taong babalik from the past, no? Just being aware. At this is something, the Five of Cups, something disappointment, baka pagsisihan to sa huli. Kaya mag-ingat, no? Kapag may taong babalik from the past, no, past is past, never come back. So, kung ikaw naman ay single, kumbaga, kailangan mong gamayan kung what is their intentions, kung bakit siya bumabalik sa buhay mo, ganon. And there's a Ten of Wands, kasi baka magbagay na magbigay pabigat at obligasyon lang siya sa'yo. No, baka magbigay ng, kumbaga, overburden and overloaded, no, na pasanin. There's something the High Priestess, may hidden agenda. No, kung ikaw ay single at in relationship ka na at may taong babalik, mag-ingat ka, there's a hidden intention with the High Priestess. Now, what is the additional messages pagdating sa kalusugan? There's a Knight of Pentacles, maging secure. No, pangalaga at proteksyonan mo ang iyong kalusugan, pag-ingatan mo ito. So, there's something, guys, with the Five of Pentacles, kasi maaaring yung mga pinagtrabahuhan mo at pinaghirapan mong mapunta lang sa kagastusan. Mag-ingat ka. Pagdating sa kalusugan mo, alagaan mo ng tama at wasto, no, ang yung sarili. And of course, at the same time, there's something, the Four of Cups. No, there's something re-evaluate or analyze. Huwag ka tumatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao, ha? Kumbaga, maging aware ka, mag-ingat ka dito. So, let's see what is additional messages tayo. Teka lang, guys. Okay. So, there's something, guys, with the Knight of Cups. Sabi ko na kami offer na pagkain Mag-ingat po kayo sa mga nagbibigay ng pagkain sa inyo. No, huwag kayong tanggap ng tanggap. No, basta-basta. There's a Five of Wands. So, there's something with the complications. So, mayroon bagay dito nagbibigay complication pagdating sa kalusugan mo. Mag-ingat ka. At the same time, there's a Sun card with a pure positive outcome. So, magiging magandang kalusugan mo dito, pero kailangan mo lang talaga mag-pay attention sa kalusugan mo. Mag-ingat ka, kumain ka ng mga fruit and vegetables, no? And of course, mataas sa fiber, no? And of course, kumbaga mag-vitamins ka. So, let's see, pagdating tayo sa Magical Fairy Messages Advices. So, let's watch this. Nandito na tayo sa chapter ng ating mga gabay. So, ano kaya ang mensahe ng mga ating angel spirit guides? So, let's see, guys. What is the Magical Fairy Messages Advices for you? There is something with winter. Now, that's something the answer you need this year. So, in the winter season, masasagot na rin mga katanungan mo. And there's a vegetarian. Sabi ko na more in veggies No, kailangan more on gulay muna kayo. No? Iwasan niyo yung mga karne na parang nahihirapan kayo matunawan din. So, let's see what is additional messages. And of course, there's something, guys, with apology. Sabi ko na nga ba, may hihingi ng tawad. Mag-ingat po kayo. No, maaring fake apology yan, ganon. Basta maging mapagmatsyag. There's something a third eye with a clarity. Na magkakaroon ka dito, parang instinct, ganon. Magkakaroon ka na kaliwanagan dito kung ano ba talaga intention ito. With the synchronicities. Now, for synchronicities, represent what?
There is something na speaking truth, no? Ilalabas ang katotohanan. So, may mga bagay talaga dito na unti-unting malalantad, no? Kung ano man yung bagay na talagang dapat mong malaman, malalaman mo yan. And there's a beauty. Magiging maganda buhay mo at sitwasyon mo. It's not a physical appearance, but definitely yung buhay mo talaga. Let's see what is the Romance Angels with a Mystic Love Oracle deck. Okay, there's a name, sorry. Sabi ko na eh. Meron talagang hihingi ng tawad sa iyo dito, guys. Mag-ingat kayo, ha? There's an apology and I'm sorry. Apology. No, meron talagang hihingi sa iyo ng tawad dito. Mag-ingat po kayo. There's a no home foundation. Malakas na ang pundasyon ng inyong bahay o tahanan. Mag-ingat na kayo. Wag niyo nang hayaan masisira ulit kayo. No, itong tao na to babalik hindi para mahalin ka, para ululin ka ulit. Ganon. Archangel Michael, the energy healing works. No, there's something in healing session. Some of you guys, no, nag-heal ka na o maaaring kailangan nyo ng healing session dito. What is additional messages with an angel spirit? Now, let's see. With the urgent messages. And there's something, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say at this mountain, remove hands to the yonder place, and shall be removed. So, may mga bagay dito na kailangan mo talagang, may mga bagay na kailangan mo, mas maging maingat, no? Kumbaga, may mga lugar ka dito na kailangan pag-ingatan mo sa sarili mo. Dahil tulad na sinasabi ko dito na parang may lugar ka na alam mong hindi ka mag-grow, humanap ka ng isang bagay na alam mo kung saan ka lalago. No? So let's see what is additional messages with the angel's number. Let's see and watch this.